mo yung mga supporter ni Bibi Sara maniwala sa'yo, kailan ka pa ba matututo? Pag ipapakulong ka na ni Bibi Sara, pag upo ni Bibi Sara, doon ka lang matututo. Kwento, iba pala. Magkakasing kulay pala. Pinoy para. So napaka-importanting lead yun dahil yun ang koneksyon noong 30 Tamarin. Yun ang nagdudugtong eh. Kung nandito yung 30 Tamarin, nandito si... It is, sir. Derek, please explain ano yung legal issues. Yes, when na-discuss bago lang na ang requirements, verified complaint ng citizen at the endorsement na fulfill na yon, ni hindi binanggit sa konstitusyon yung word na Secretary General. Duties bilang Vice Presidente, primary dyan ay maging handa para kapag wala ng kapasidad o may incompetence ang Pangulo na madispensahan ang kanyang mga duties and obligations. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nabubulol ako. Bakit? Excited ako malaman na nabasura na agad. Plunder ni Bibi Sara, binasura agad. Nagmukhang kawawa ito si... Kawawa. Effort ka pa. Wala ka rin pala mapapala. Buesit! Atty. Paras na bumili ng bahay sa Forbes. May koneksyon kay Romualdez. Agoy, sino naman kaya ito? Bigo ang makabayang black na may high na impeachment. Bakit? Patong-patong na kaso versus Bibi Sara, hakbang ng mga desperado. Tama! Yan ang mga galawan ng mga talunan. Bilyong pisong travel allowance sa mga kongresista. Binunyag ni Libiste. Panalo yan. Pag yan ang mga balita na naririnig natin. At dito tayo maaasar. At lalo kang maaasar sa pagmumuka pa lang ng asong ito. Asong ito no? Hindi tao, no? Hindi tao, mukhang aso. Ang pangalan nito ay Trililing. Sabi ni Aling Ledesma yan, Plunder ni Bibi Sara, binasura agad. Bakit? Iniit ni dating Senator Antonio Trillanes IV na nananatiling popular si Vice President Sara dahil ayon sa kanya, hindi pa raw lubusang kilala ng mga Pilipino ang tunay na pagkatao ni Vice President Sara. Ayon kay Trillanes, malaking papel dito ang pagkalat ng disinformasyon sa social media na aniyay siyang pangunahing pinanggagalingan ng balita ng maraming mamamayan. Aniya, talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng information ng mga kababayan natin. Ngunit lumang modus na ito. Ginawa na iyan kay Binay. Ito ang reaksyon ni retired Police General Fillmore Bondiles Escobar laban sa umanay inuulit na taktika ng propaganda matapos muling umingay ang mga kasong plunder na inihain laban kay Vice President Sara. Ayon kay Escobar, hindi na bago ang ganitong galawan at malinaw umano ang pagkakahawig nito sa nangyari noon kay Jejomar Binay na mataas din ang survey ratings habang papalapit ang halalan. Aniya, ang modus na ito ay ginawa na nila noon. Yan ang ginawa ni Aso kay Vice President Binay. Talagang kakasuhan at kinasuhan. Ginawa ng kwento. Gaya ng atake ng asong ito Gaya ng atake niya. Wala siyang pakialam kung makasira siya ng pangalan. Yun naman talaga papel niya dahil pagka-mayor nga, talo Umasa na lang sa mga bigay-bigay. Umasa na lang talaga. Diba? Saan ba kukuha ng pondo yan? Sa amo niya. Yan naging papel niya. Tama. Ganyan na lang maging papel mo. Laban kay Binay na napakataas ng rating. Papalapit ang eleksyon para manalo ang manok nila. Kinasuhan din si Binay ng plunder at ginamit ang ikinaso sa kampanya
laban kay Binay. Na-dismiss din naman ang kaso. Maraming taon matapos ang eleksyon. Gate ng retiradong general, malinaw na ang layunin ay sirain ng kandidato sa korte Yan, ng utak mo public ng utak opinion, yung aso na yan. hindi sa korte ng batas. Dahil kadalasan, aniya, matagal bago maresolba ang mga kaso at kapag naibasura na, tapos na ang eleksyon at tapos na rin ang pinsala. Wala na nga daw maniniwala sa propagandang ito. Sa pananaw ni Escobar, ang paulit-ulit na paggamit ng plunder cases bilang sandata sa politika ay unti-unting nawawala ng bisa, lalo na kapag nakikita ng taong bayan ang historical pattern. Ako sa muna, election muna, dismissal paglipas ng mga taon. Samantala'y tahasang ipinahayag naman ni Senator Ping Lacson, Senate President Pro Tempore at Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ang matinding inis na inilabas na Senate Minority Report ni Senator Amy Marcos at Rodante Marcoleta kaugnay ng investigasyon sa umano'y manumalyang flood control projects. Aniya, yung sinasabi nilang minority report nagsisimbolize ng disrespect sa committee. Napaka-unfair naman na dinidisrespect nila sa pamamagitan ng minority report na pinipreempt yung final committee report ng Blue Ribbon tungkol sa flood control projects. Kung gusto nila ng bastusan, di bastusan. Aside from advising them to read the rules of the Senate again, palagay ko mag-review sila ng GMRC. Samantalay sa isang panayam, diretsang hinamon ni Guanzon, Senator Ping Lacson. Yan. Punta tayo dito. Alam nyo bakit naasar ang marami dito kay Tocson? Imbis na imbestigahan si Balulong sa usapin ng mga mali-maleta at doon sa bahay sa Forbes. Alam nyo, yung bahay sa Forbes na yan, maraming nakakaalam yan eh. Oo. Bakit ba ayaw yung buksan ng usapin yan? Natatakot ba kayo sa amo nyo? Tatanong lang ho Magkano ba nakukuha nyo? At kailangan nyo i-cover up. Yung taong bayan na naghihintay na. Kung kailan nyo ilalabas yung the big fish. Kahit man lang ipatawag nyo, hindi nyo magawa. Bakit ganun? Sobra naman kayo. Inalal kayo ng tao para magserbisyo. Binabayaran kayo ng taong bayan para mag-ayos na serbisyo. Serbisyong totoo. Hindi serbisyong tagu-taguan. Tinatago nyo ang katotohanan sa taong bayan para lang kayo-kayo ang makinabang. Mga-boost kayo. Kapal ng pes nyo talaga. Dapat lang birahin ka ni Atty. Guanzon. Chair ng Senate Blue Ribbon Committee na huwag umatras at gamitin ang buong kapangyarihan ng Senado upang ipatawag ang mga itinuturong personalidad. Aniya, bibilib lang kami sa iyo, Senator Ping Lacson, kung ipatawag at i-require mo under pain of contempt sina Martin Luther King Romualdez at si Sandro Marcos. Dagdag pa niya, malinaw umano sa mga lumalabas na testimonya at dokumento ng mga galaw sa Kamara, lalo na sa aspeto ng budget at appropriations, ay hindi basta-basta nangyayari nang walang basbas ng pinakamataas na liderato. Dagdag pa niya, lahat ng ginawa ni Zaldico as Appropriations Chair ay utos ni Martin Luther King Romualdez. At ang asawa mo, si Yeda Romualdez, ginawa mong chair ng accounts. Magkakakontsaba kayo. Grabe, walang hiya. At si Antonio Trillanes, nagmamakaawa na sa mga taga-suporta ni Vice President Sara. Napakinggan naman daw siya. Hindi daw ba interesado ang taga-suporta ni VP Sara na malaman daw ang katotohanan sa kanyang alegasyon? Tumigil ka na, aw-aw. 2016 pa, ganyan ka na. Ngayon alam ng taong bayan kung ano karakas mo, kaya nga hindi ka nanalo eh. Diba? Tapos ngayon, pipilitin mo yung mga supporter ni Bibi Sara maniwala sa'yo. Kailan ka pa ba matututo? Pag ipapakulong ka na ni Bibi Sara, pag upo ni Bibi Sara, doon ka lang matututo. Kasi tahimik ka pag usapin ng mga bilyones maleta eh.
Doon ka nakikialam sa 125 na kahit sinagutan ng COA, tapos na ang usapin, ganun pa rin ay ikakaso mo. Plunder, plunder, plunder ka pang nalalaman. Plunder grab ka pang nalalaman ngayon. Ngayon malalaman mo yan pag upo ni BP Sara, ha? Tandaan mo yan. Malalaman mo yan. Mapunta tayo dito sa ano ba ito? Attorney Paras na bumili ng bahay sa Forbes. Naku po. Ito na, magkakaalaman na. Totoo kaya yung sinasabi nito mga to? Yes, alam ko po, naintindihan ko na dapat balansehin yung expectation ng taong bayan. Pero Doon nagtataka ako itong si Boy Paos, at itong mga grupo na ito, nagtataka ako, bakit sumama ka dyan, boss, amo manager, Mr. Toby? Kami ay magtatanong lang, saan side ka ba talaga? Tatanong lang ngayon ko nakikita ata ang kulay sa kulay sa no? Na siyempre yung sa taong bayan medyo nababagalan sila. On the other hand naman, siyempre ginagawa lahat ng ating law enforcement at justice departments na siguraduhin na airtight, no? But I think noong Senate Blue Ribbon Committee nung Lunes, may napaka-importanting lead na nakuha doon si Senator Ping Lacson. Di ba? Na ano? If we will recall, nabanggit noon sa isa sa mga video na ni Saldi ko, na sinasabi ko, yung videos naman niya hindi lahat totoo. Pero totoo. He mentioned a house na 30 Tamarin Road. Di ba? Minention ni Saldi ko yun, na sabi, binili ni former Speaker Martin Romualdez. Pero nung time na yun, wala. Di ba? Pero noong Senate Blue Ribbon Committee hearing nung Lunes, ang pinakamahalaga doon ay natumbok ni Senator Ping Lacson yung lead. Na ang bumili ay isang kumpanya na nagpapangalan ng Golden Pheasant Corporation. Na ang 100% stockholder ng Golden Pheasant Corporation is si Attorney Jose Raulito Enoy Paras. Na yung Jose Raulito Enoy Paras may connections talaga si former Speaker Martin Romualdez, di ba? Hindi lang dito sa isang kumpanya, meron pang ibang mga kumpanya, no? So it is a very important dahil napanood ko yung interview niya kahapon. Sabi niya, sa next Senate Blue Ribbon Committee hearing, ito na iimbitahan nila yung si Attorney Jose Raulito. Ay, tatanong nga kami, boss. Ikaw, anong paniwala mo? Sino ang may-ari ng bahay na binili? Bakit nagsasalita si Saldico? Bakit nagsasalita si Gutesa? Bakit nagsasalita yung dalawang testigo? Di ba? Bakit? Ikaw, ano bang paniwala mo? Kay Saldico ba yung biniling Tamarin? Diyan sa sa South Forbes? O hindi? Tatanong lang. Baka mamaya kasi, pag lumabas sa dulo ng kwento, iba pala. Magkakasing kulay pala. Noy Paras. So napaka-importanting lead yun dahil yun ang koneksyon noong 30 Tamarin. Yun ang nagdudugtong Kung nandito yung 30 Tamarin, nandito si former Speaker Martin Romualdez, paano mapagdudugtong? So ngayon, unti-unti nang napagdudugtong dahil yung Jose Raulito Enoy Paras konektado kay former Speaker. So yun ang kahapon doon sa isang interview na napanood ko na ipe-pursue naman nila itong yung stockholder na to. So makikita na natin kung ano yung mga because he is a director in corporations connected to former Speaker Martin Romualdez. So may yung investigasyon naman niya sa Blue Ribbon puro sila lang naman sumasagot. Pag sasablay yung mga testigo o yung inimbitahan nila, ang mangyayari. Si Pinky naman nasasagot. Bakit yung tanong ni Congressman Marcoleta hindi niya masagot-sagot? Hindi masagot ng testigo, samantalang siya ang sumagot, si Pinky. Bakit? Nakakapagtaka, di ba? Kaduda-duda! Bigo ang Makabayan Black na maihain ng impeachment. Bakit na naman?
Oo, pasakali na naman ata ito. Kunyari, bigo. Tapos yun talaga ang target nyo, hindi maipasa. Pero pakinggan lang natin kung sakali. Ng executive director ng Secretary General's Office complaint. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Sabi namin, under the rules, ang complaint ay dapat pinafile sa Office of the Secretary General at hindi nagre-require ng presence ng Secretary General mismo para ito ay simpleng in a ministerial manner tanggapin ng kanyang opisina. At yun na nga, ayaw nilang tanggapin. So ang ginawa ko namin ay nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina, and as far as the complainants are concerned, we Drama na naman! have complied Ah, with the rules na pinail namin sa Secretary General ang aming complaint. At poproblemahin na lang po ni Secretary General when she arrives on Monday ang kanyang trabaho, ministerial work, na ito ay i-refer kaagad, i-transmit sa office ni Speaker D para ilagay sa order of business. So as far as we are concerned, we have done the necessary requirements. Hindi namin kasalanan kung absent ang inyong Secretary General. Under the Constitution, under the rules, it is enough that we submit to your office. At we expect that on Monday, this will be transmitted to the Office of the Speaker. And the Speaker will transmit it to the Committee on Rules para mailagay na sa order of business. It was not received or signed. Ayaw na lang. So, ibig sabihin po hindi filed, hindi pa. As far as we are concerned, it is filed, it is served. Derek, please explain ano yung legal issues. Yes, well na-discuss bago lang na ang requirements, verified complaint ng citizen at the endorsement na fulfill na yon. Ni hindi binanggit sa konstitusyon yung word na Secretary General. Ang House lang ang naglagay ng Secretary General, sinunod naman namin. Ang nakalagay doon, Office of the Secretary General. So sinunod pa rin namin yan sa office. Ang explanation ng Office of the Secretary General, wala dito physically ang Secretary General and hindi nila pwedeng tanggapin. Ang tanong, mayroon bang nagpo-prohibit sa inyo na tanggapin ito despite the rules of the House? Walang nabanggit na prohibition. So para sa amin, in fact, ang nag-deviate sa rules mismo ng House, yung Office ng Secretary. Kasi yun naman nakalagay sa rules. Kaya para sa amin, that impeachment complaint is deemed filed. Why? Because we delivered it to the Office of the Secretary General. Sa ilalim ng rules of court, pag hindi physically present yung subject ng isang papel like a court process, in this case, impeachment complaint, ang substituted service, iwanan mo sa residence o sa office ng subject. Iniwan na namin, tinanggap naman, so para sa amin, it has been served by substitute. yun lang. So, tapos na ang kwento. Oo. Kailangan nyo pa rin mga lampag. Baka naman paandar nyo lang yan. Kunyari, sinigundahan nyo yung isang complaint ng isang abogado ng Bukakak. Sinigundahan nyo para lang masabi na meron kayong concern. At baka naman sa Lunes, pagpasok ng Secretary General, wala na kayong sundot dyan. Oo, kailangan nyo mapapirmahan yun. Ano kaya ito? Sino kaya ang susunod na magpapile ng complaint labang kay Bongakngak? Sino kaya? Abangan natin yan. Gusto natin mag-file naman itong kasi di ba nag-file si Kong Kiko, si Kong Miao. Hindi lang tinanggap. Sana mag-file uli siya at yung Duterte Party List mag-file din para magkaalaman kung totoo ba ito na may mga nagpa-file o malaya naman kayo mag-file di ba? So ngayon na yung pagkakataon nyo, ang dami-dami nyo dyan. Patong-patong na kaso versus BP Sara. Dito sila nakatuon kay BP Sara.
Ayan ang usapin ngayon. Bakit kay BP Sara pwede at napapapirmahan kagad? Bakit kay Bungit-ngit hindi Hindi pwede? ko masasabi na lakas ng loob ito. Oo. More like Lakas parang ng muka. desperation. Pasensya na dun sa paggamit ng salita. Ngunit, ang nakikita kasi natin, itong 2006 ang huli nilang pagkakataon na tanggalin ang ating Vice Presidente pag masyado nang malapit sa 2028 at napakalakas pa rin kandidato ni VP Inday, medyo magdududa na kung tutulong ang ilang mga politiko natin. Magiging kiss of death para sa kanilang mga karir. Ngunit dito, ang masasabi natin, wala namang kasing mawawala sa kanila. Manalo o matalo sa kaso, makakagamit sila ng plataforma ngayon para sa kanilang retorika na alam natin ay tungo dun sa eleksyon sa 2028. So basically, kung hindi man sila manalo, may pagkakataon silang magsalita ng magsalita at magkakaroon sila ng maraming mga interview sa media. Tiba-tiba sila ngayon sa publicity. Panibagong balita naman o panibagong kaso o isa lang pa nga nitong grupo ni Antonio Trillanes. Ano ho ba ang nakikita po ninyo dito, Attorney? Laban po ito kay Vice President Sara Duterte. Papaano niyo po tinitingnan itong paghahain nga ng mga kasong plunder at graft laban po sa pangalawang Pangulo? May sapat ho bang ito para po sa inyo legal na batayan? Yan. Sa ngayon kasi, I understand, magkakaroon yan ng legal issue at maaaring Korte Suprema ang magde-decide nito. Ang ating Vice Presidente, as any Vice President, ay impeachable officer. Normally, kapag impeachable officer ka, hindi ka muna pwede hainan ng kriminal na kaso or kahit anong kaso dahil ang implication niyan ay may immunity ka. Hindi ka matatanggal unless by impeachment. So kung ang issue o ang pinupuntirya dito sa paghain ng mga kriminal na kaso ay para matanggal siya sa kanyang pwesto o kaya hindi na magampanan ang kanyang duties bilang Vice Presidente, primary dyan ay maging handa para kapag wala ng kapasidad o may incompetence ang Pangulo na madispensahan ang kanyang mga duties and obligations, magampanan ang kanyang duties and obligations, then siya po ang mag-take over. Yan. So, ang issue dyan is maaari bang hainan siya kaagad ng criminal na reklamo kung hindi pa siya nai-impeach. Normally yan, kapag nag-succeed ang impeachment, vulnerable na siya dahil tanggal na siya sa pwesto, vulnerable na siya doon sa pag-file ng criminal na kaso. Hindi naman po matatawag, Attorney, na may immunity siya, ano? Hindi walang nakalagay dahil kailangan yan explicit sa saligang batas. So sa Pangulo, explicit yung kanyang immunity from suit dahil siya ang pinuno. Opo. At ayon nga sa mga nagrereklamo, Attorney, yung panibagong kaso ay pagpapalawak lamang na naunang reklamo, hinggil nga daw doon sa confidential funds. So sa pananaw po ninyo, kailan nagiging expansion ng reklamo o kailan ito nagiging ganap na bagong kaso sa ilalim ng ating batas? Yan. Well, kung yung dating mga reklamo na inihain sa kanya ay hindi nagresulta ng isang kaso sa harap ng hukuman, maaari naman nilang i-file yan. Ang problema sa kanila ay medyo premature yan. Kung ito ay ukol sa confidential funds, may pending na issue pa sa Commission on Audit. Bukod tanging Commission on Audit ang magsasabi kung ang isang paggagastos ay naaayon sa batas o naaayon sa budgetary item kung saan itinalaga nito. So kung wala pang report o hindi pagganap ang report ng COA, anong pagbabasihan nila ng kanilang reklamo? So muli, mukhang ito po ay isang pasiklab dahil ito nga po ang dahilan kung bakit hindi siya nahahainan pa ng kaso para dyan sa confidential funds. Na ang issue ay nasa COA pa rin at wala pang desisyon ito. Kung walang desisyon ang COA, may presumption of regularity or presumption na ito ay still nararapat.
So hanggang magkaroon ng desisyon ang COA, itong mga ganitong klaseng reklamo ay premature. Opo, at kasama nga rin na doon sa mga reklamo, attorney, yung alleged irregularity daw ng 8 billion pesos na laptop procurement ng Department of Education at mga audit disallowances. Sa ganito Lagot bang na mga yan, issue, sapat na po ba na itong ang findings ng COA para maging basihan ng kasong kriminal? Hindi rin kasi kailangan may finding mismo ang COA na may malice, attended with malice ito. Ang COA nagre-recommend din yan ng pagfa-file ng kaso sa ombudsman kung sa kanilang pagsusuri ay mayroon ngang sinasadya na mali siya sa pag-procure dahil mayroon namang mga instances na tunay na wala namang malice, ibig sabihin ito lang talaga ang kakayanin, may exigent circumstances o kaya ang kanilang hindi pagsunod doon sa COA rules ay mayroong excuse o legitimate na concern. Maaari yan idulog sa hukuman kung sakasakali, ngunit ang pagdetermine ng probable cause mahihirapan kasi kailangan may clear showing na may malice ito para mag-count siya as a criminal case. Yun. So minsan talaga ang COA, mayroon silang ganon at malalabas dun sa decision ay isole ang pera. So Kaso, tama yung di ba? May nalaman na tayo na nagsalita na COA, wala namang anomalya daw. Tama at accurate ang paggastos ni BP Sara o ng OBP sa confidential fund. Ginagawa lang yan ang kwento ni Au-Au. Kaya napahiya nga yan. Kita mo, lumang video na. Napahiya pa siya. Oo. Ngayon, eto. Hindi pa rin nagtatapos ang usapin dito sa Cabral Files. Bilyong piso na travel allowance ng mga kongresista na bunyag o binunyag ni Kong Libiste in the house. Siya pa rin ang talagang matibay, maasahan, matapang na nagbunyag ng mga ito. Kasi kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, sila pa yung pinipigilan magsalita. Ayun nakakabuwisit Di ba? Sasabihin mo na yung totoo sa taong bayan. Kukontrahin ka ng mga kalaban. At kakasuhan ka pa. Di ba? Ay buti na lang magaling at may abogadong magaling. Ayan. Oo, yung babae na sumisira sa kanyang pangalan ay magbabayad pag napatunayan. 110 million. Agoy. Pisong travel allowance ng mga kongresista. Aba, ibinunyag daw po ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Kinukuha umano ito sa Maintenance and Operating Expenses ng Kamara, MOOE. At tumatanggap din daw sila ng sweldo kahit nasa ibang bansa. Mukhang practice naman ata sa Kamara yan Ibabalita po yan ni Eden Santos. Then, pagkatapos batikusin ng 2 million pesos na December bonus, binanatan naman ngayon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang travel allowance ng mga kongresista. Sa kanyang press briefing sa Kamara ay ibinunyag ni Leviste na may humigit kumulang sa 1.5 bilyong piso ang travel allowance ng mga kongresista mula sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng House of Representatives. Tumatanggap din anya ng sweldo ang mga ito kahit walang sesyon at ang iba sa mga kongresista ay nasa abroad. Harap, kongresista. Maraming mga congressman ngayon ay abroad para sa mga conference. Baka mas marami pa sa nakaraang mga linggo ay nasa conference. At baka mahigit kumulang 1.5 billion pesos ang travel budget sa 18.58 billion pesos na MOOE ng Kongreso. So, in answer to your question, anong gusto ng mga vloggers? Manahimik na ako at kumuha ko ng 2 milyong pisong MOOE para sa aking mga district requirements at humingi ng extra pa para sa aking travel allowance? Bakit hindi na lang natin tignan ang paggastos ng travel allowance ng mga kongresista, lalong-lalo po sa nakaraang buwan na walang pasok pero may sweldo at MOE pa kami?
Yan. Tila napikon kasi si Leviste sa mga pag-atake sa kanya ng umaning mga admin bloggers na nagsabing manahimik na lamang siya. Itinanggi rin nito ang aligasyon na planong tumakbo sa mas mataas na posisyon. Anong gusto ninyo? Ang congressman na tahimik? Dahil alam naman ng House Media, sa karaniwang araw sa Kongreso, baka wala pang 30% ng Kongreso ay in attendance sa session. Yan, tama. Ang payo nga sa akin ay manahimik na lang. I just cannot stand by and see corruption happen that I have knowledge of that I will not expose. But that ang pinaka-funny na point is pag may mga nag-criticize sa akin dahil ako ay nagsasalita, dahil ang ibig sabihin pala, ang gusto nila, ang congressman na hindi nagsasalita. Si Leviste ay laman ng mga balita dahil sa pagsiwalat ng Cabral Files na may kaugnayan sa maanomaliang flood control Grabe, no? projects ng administrasyon. Bilyon-bilyon, ha? Pinaghahatian. Ha? At nabunyag, binunyag, ha? Yan talaga ang gobyerno. Wala ka na talagang asahang matibay. Puro na lang ganyan ang maririnig mo. Nakaw dito, nakaw doon. Buti na lang magaling to si Kong Leviste. Nalalaman ng tao kung ano yung mga baho-baho. Nalalaman ng tao kung magkano yung nakikickback ng mga dorobo. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Wag mong kalimutan, i-like ang video at i-share. At mag-subscribe ka na rin para nakakatanggap ka ng notification. Bye-bye!